الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ngayon ay dadako na naman tayo ngayon sa karugtong ng ating tinalakay nung mga nakaraan tungkol po sa batas ng pagbibigay ng zakah. Ngayon ay pupunta na tayo ngayon bilang karugtong ng mga nakaraan na tinalakay natin sa kung saan naman natin ibibigay yung ating mga zakah. Ito ay dapat maunawaan ng ating mga kapatid kung kanino o para kanino o sino ang dapat na tumanggap at bigyan ng zakah. Ang zakah po mga kapatid, na pag-aralan na po natin sa mga nakaraan na ito po ay obligado sa isang tao na umabot ang kanyang kayamanan sa nisab at kung kanino ba niya dapat ibigay ang kanyang zakah. At unahin muna natin ngayon ang mga tao na tatanggap ng zakah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah At-Tawbah, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan min Allah wallahu alimun hakim. Ang mga tao na bibigyan ng zakah, sila po ay walong tao po ang mga tatanggap ng ating zakah. Ang una po sa kanila na tatanggap ng zakah, yung tinatawag po ng Allah na al-fuqara. Sino po yung fuqara na tatanggap ng zakah? Sila po yung mga tao na kulang po ang kanilang kabuhayan. At hindi sila nakakahanap ng sasapat sa kanilang pang-araw-araw. Okay? So, tandaan po ninyo, pinag-usapan po natin dito ay ang mga Muslim. Ang mga Muslim po, mula sa ating mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang pinag-usapan natin dito na tatanggap ng zakah. Unang katangian na tatanggap ng zakah ay fakir. Ang ibig sabihin ng fakir, yung tao na sobrang hirap, yung kapatid mo na Muslim na sobrang hirap, at talagang wala siyang mahanap at hindi nakukumplito ang isang araw niya. Hindi nakukumplito ang isang araw niya sa kanyang pagkain. At kung makahanap man siya ay isa o dalawang beses lang, pero hindi po niya nahahanap yung sasapat po sa isang araw niya. So, sila po yung tatanggap ng ating zakah. Kung may kilala po kayong ganun, ibigay niyo po sa kanila. Pangalawa na bibigyan natin ng zakah, yung tinawag ng Allah na wal masakin, yung miskin. Ang ibig sabihin ng miskin, yung tao na mahirap din siya, pero madalas ay kulang. Pero kahit papaano, nakakahanap naman siya ng sasapat sa kanyang pang-araw-araw, pero ang madalas po ay hindi talaga sumasapat ang kanyang pangangailangan. Pangatlo na, tungkol po doon sa dalawa, paano natin sila bibigyan ng zakah? Yung miskin, yung mahirap. Pwede ba natin siyang bigyan ng zakah na kumbaga para sa isang taon na? Sabi ng ating mga ulama, pwede na natin silang bigyan para sa kanyang sa budget niya sa isang taon. Kasi siyempre ang ating zakah naman ay yearly. So pwede natin bigyan ng zakah yung kapatid natin na nagastusin niya sa loob ng isang taon. Kung sakali na darating yung time na bigla siyang yumaman, kailangan ba niyang ibalik yung zakah na binigay natin sa kanya? Hindi na po obligado na ibalik niya po yung zakah na ibinigay natin sa kanya. Pag naibigay na po natin yun, tapos sa loob ng isang taon, yung budget o yung zakah na binigay natin sa kanya, tapos bigla siyang yumaman, ay hindi na po natin sisingilin at hindi po obligado na ibalik niya po yung naibigay na po natin sa kanya. Pangatlo na bibigyan ng zakah, al-amiluna 'alayha, yung mga inutusan ng pinuno o kinaukulan sa batas ng Islam na mag-collect, yung mga kolektor ng zakah. Tatanggap din sila ng zakah bilang zakah o sahod nila. Okay? Kahit na yung kolektor na yan ay mayaman, kahit na ang kolektor na yan ay mayaman, mayroon siyang karapatan na tumanggap ng zakah. So, ibig sabihin, kung ang pinuno ng Islam, ang imam o ang amir natin sa Islam, naglagay siya ng mga tao na mga magkukulik sa iba't ibang sulok ng bansa o ng lugar,
pupuntahan nila yon. Kahit na mayaman yung tao, yung kahit na dikotse o naka-helicopter yan o kaya ano pang gamit niyang mga magagarang sasakyan, basta siya yung nagkukulik ng ating zaka at wala siyang tinatanggap na anumang kabayaran mula sa pinuno, ay may karapatan siyang tumanggap ng zaka. Mayroon siyang karapatan na tumanggap ng zaka kahit na siya ay mayaman. Yan po yung pangatlo, yung mga kolektor ng zaka. Pang-apat na tatanggap ng zaka, al-mu'allafati qulubuhum o al-mu'allafatu qulubihim. Ang pang-apat na tatanggap ng zaka, ito po yung actually may mga uri po to. Unang-una yung kapapasok lang sa Islam, yung balik Islam. Yung mga balik Islam po, yung kapapasok lang po sa Islam, na kung saan mahina pa po ang kanilang pananampalataya sa Islam, isa po sila sa may karapatan na tumanggap ng zaka. Yung mga bagong yakap sa Islam, may mga karapatan po sila na tumanggap ng zaka, kahit na may kakayahan sila. Okay? Para yung kanilang pananampalataya, ang kanilang iman, paniniwala, ay mapatibay kapag sila ay nabigyan ng zaka. Balik Islam, pwedeng bigyan ng zaka. Pangalawa, kahit hindi Muslim, basta yung pagbibigay natin ng zaka sa kanya ay maging daan para yumakap siya sa Islam. Ibig sabihin, malapit siya sa Islam. Malapit siya sa Islam. So, bibigyan natin siya ng zaka. Kahit hindi siya Muslim, pwede na natin siya bigyan ng zaka. Nang sa ganun, nagbabaka sakali tayo na baka yumakap siya sa Islam. So, hindi lang po special ang zaka sa mga Muslim. Pero sa layunin, al-mu'allafati qulubuhum, ibig sabihin kinakailangan malapit siya sa Islam. Yan yung pangalawa. Pangatlo, kahit na malayo siya sa Islam, kahit na siya ay malayo sa Islam, kung siya ay talagang marahas, masama makitungo sa atin. Marahas siya sa atin, halimbawa pumapatay sila, pinagtatabuyan tayo, pwede natin silang bigyan ng zaka para itigil niya yung gawain niya sa atin. Pwede siyang tumanggap ng zaka. Okay? Pwedeng tumanggap ng zaka yung hindi Muslim, lalong-lalo na yung mga leader na antay sa atin at ayaw nila sa atin at masama ang pakikitungo nila sa atin at marahas sila sa atin, pwede natin silang bigyan ng zaka. Isa po yan sa tinutukoy sa al-mu'allafati qulubuhum, para lang sa ganun ay matigil ang karahasan na ginagawa nila sa atin. So pwede natin silang bigyan ng zaka kahit hindi po sila Muslim. So inuulit ko, sa bagong yakap sa Islam, pwede siyang bigyan ng zaka, kasama sila sa bibigyan ng zaka. Yung malapit na sa Islam, kahit hindi pa Muslim, pwede siyang bigyan ng zaka. Yung mga non-Muslim na talagang masama yung pagkikitungo sa atin, lalo-lalo na may mga katungkulan, ay pwede silang bigyan ng zaka. Sabi ng ating ibang mga ulama, kahit na ang tao na yan ay hindi siya leader ng kanilang angkan o kanilang tribo o sa kanilang lugar, pero hindi Muslim, kahit hindi leader, kung masama talaga makitungo yan, pwede natin siya bigyan ng zaka. Nang sa ganun, itigil niya sa atin ang kanyang karahasan o paggawa ng hindi mabuti. Panglima, natatanggap ng zaka, yung tinatawag na ar-riqab. Yung panglima, natatanggap ng zaka, ar-riqab. Ito po yung mga alipin. Tatanggap po sila ng zaka, yung mga alipin kung saan ay actually, may tatlong uri po ng alipin. Unang-una, maaaring nakipagkasundo siya sa kanyang amo. Yung alipin, katulad sa panahon natin noon, may alipin, nakipagkasundo siya sa kanyang amo na kukumplituhin niya, lalabas siya at maghahanap buhay, hahanapin niya yung pambayad niya, nagkaroon siya ng kasunduan sa kanyang amo, na kapag nakumplito niya yun, ay palalayain na siya. So may karapatan siya tumanggap ng zakat, bibigyan natin siya ng zakat para mapalaya niya ang kanyang sarili. O kaya ay talagang wala siyang kasunduan sa kanyang amo. So inaalipin siya, so pwede natin siya bigyan ng zakat, bilhin natin siya sa kanyang amo para mapalaya siya ng kanyang amo. Pangatlong uri ng alipin, maaari na sa panahon ng giyera, sa panahon ng labanan, ay mayroong nabihag mula sa ating mga kapatid. May nabihag mula sa mga Muslim, nabihag ng mga hindi Muslim. So pwede natin bigyan ng zakat yun para palayain. So yun po yung mga tinutukoy sa alipin. So pwede silang tumanggap ng zakat. Actually, yung alipin sa panahon natin ngayon ay wala na po. Pero maaari na sa panahon na giyera, pwede may babihag, so pwede silang tumanggap ng zakat. Pang-anim na tatanggap ng zakat, al-gharimin, yung nabankrupt
yung nalugi na bankrupt. Mayaman siya pero na bankrupt. Dalawang uri yung na-bankrupt. Dalawang uri ang na-bankrupt. May na-bankrupt dahil talagang nagkautang-utang siya, nagkapatong-patong ang kanyang utang hanggat sa wala na siyang mahanap na pambayad. Wala na siyang mahanap na pambayad. So pwede natin siyang tulungan na bayaran ang kanyang utang. So bibigyan natin siya ng zakat para mabayaran ang kanyang pagkakautang. So yung mga na-bankrupt, kahit na mayaman sila dati, kahit na may kumpanya, may eroplano, may mga magagarang sasakyan, tapos biglang na-bankrupt yung kapatid natin, so wala na siyang pambayad, kasi nagkapatong-patong ang utang niya, so pwede siyang tumanggap ng zakat. Huwag natin sabihin na, oy, ganyan ka kasi, sobrang yaman mo, hindi ka man lang tumutulong dati, huwag na natin pagsabihan ng ganun. Tulungan na lang natin siya, bigyan natin siya ng zakat para mabayaran ang kanyang utang. So dito, may mga pananaw ng ating mga ulama, kung sakali na ang tao na kailangan bang idirekta natin ibigay sa kanya ang zakat para bayaran niya ang kanyang utang? Kailangan bang idirekta natin na ibigay sa kanya ang pera para bayaran niya ang kanyang utang? O kaya ay didiretso na tayo doon sa kanyang kinauutangan at tayo na mismong magbayad? Sabi ng ating mga ulama, kung ang tao na yan na bankrupt ay mapagkatiwalaan naman, okay, so pwede natin ibigay sa kanya yung zakat para siya na magbayad. Pero kung ang tao na yan ay hindi mapagkatiwalaan, talagang waldas gumamit ng pera, talagang hindi siya marunong gumamit ng pera, so wag na natin idaan ng pera sa kanya, idirekta na natin doon sa kanyang kinauutangan. So yan po yung pang-anim na tatanggap ng zakat. Okay, mayroon pa palang pangalawa. Yung pangalawa naman, na-bankrupt siya dahil gusto niyang ayusin yung mga tao na nag-aaway. May mga tribo-tribo o may mga tao sa lugar niya nagmagulo. So, ang ginawa niya, ginamit niya yung kanyang pera para ayusin yung mga tao sa kanilang away o labanan. May mga grudge, may mga labanan, may mga patayan. Tapos, inayos niya yun. Dati siyang mayaman, inayos niya, binigyan niya ng malaking pera yung bawat isa na namatayan. Hanggat sa naubos ang kanyang pera, wala na siyang pera. Pero mayaman siya, pero naubos yung pera niya. So, pwede natin siyang bigyan ng zakat. Pwede natin siyang bigyan ng zakat. Kahit na siya mayaman dahil nagamit niya ang kanyang pera mula sa pag-ayos ng mga tao. Inayos niya yung mga away ng mga tao. So, dahil naubos yung pera niya, so pwede natin siyang bigyan ng zakat kahit na siya mayaman. Pero dahil nga, biglang naubos ang kanyang kayamanan dahil sa pag-aayos ng gusot o away sa mga tao. Away ng mga tao. Pang-anim o pang-pito na bibigyan ng zakat, wa fi sabilillah. Ang pang-pito na bibigyan ng zakat, yung tao na nakikibaka, yung nagjijihad. Kung wala silang tinatanggap na sahod mula sa gobyerno, halimbawa sa Islam, so bibigyan natin sila ng zakat. Basta yung kanilang pagkikibaka sa landas ng Allah, upang ang mangibabaw ay ang Quran at Hadith. Kasi kung sila ay nakikibaka at nangingidnap naman, hindi naman nila ginagawa ito para sa landas ng Allah, pumapatay sila ng mga mararahas at hindi talaga hindi naman alinsunod sa batas ng Islam yung kanilang pagkikibaka, so hindi sila tatanggap ng zakat. So ang tatanggap ng zakat yung mga totoong mga mujahidun, yung mga tunay na nakikibaka sa landas ng Allah na ang layunin nila ay mangibabaw ang Quran at Hadith. Sabi ng ating ibang mga ulama, pati dito yung estudyante na halimbawa yung mga nag-aaral, pwede silang tumanggap ng zakat dahil kumbaga sila yung mga tao na nakafocus sila sa pananaliksik ng kaalaman. Nakafocus sila sa pananaliksik ng kaalaman dahil ang pananaliksik ng kaalaman ay kabilang ito sa jihad. Sabi ni Ahmad bin Hanbal rahimahullah, al-ilmu la ya'diluhu shay'un liman sahat niyatuhu. Ang pananaliksik ng kaalaman sa Islam ay walang makakampantay dito na anumang gawain. Walang makakapantay dito na anumang gawain kung aayusin ng tao ang kanyang intensyon. So kaya ang ibang mga ulama, sabi nila, ang taong nananaliksik ng kaalaman, focus siya at wala siyang pambili ng libro, wala siyang pera, wala siyang kayamanan, pwede siyang tumanggap ng zakat kahit na siya ay estudyante kasi kasama rin siya sa wa fi sabilillah. At panghuli na tatanggap ng zakat ay ibnus sabil. Ang ibnus sabil, yung tao na biyahero, naglalakbay, biglang naubos ang kanyang baon. Halimbawa, sabihin natin na galing ka ng Medina, papunta ka ng Makkah, o galing ka ng Egypt, pumunta ka ng Saudi Arabia para magsagawa ng umrah, tapos nawala yung baon mo, nawala yung pera mo, kahit na mayaman ka pa galing sa Egypt, o kahit mayaman ka pa galing sa Pilipinas. Halimbawa sa mga kapatid natin na mga nag-hajj o mga nag-umrah, pumunta ng Saudi Arabia, mayaman sila galing sa Pilipinas. Pero pagdating nila dito, nawala ang ATM niya, nawala yung pera niya, nawala yung baon niya,
may karapatan silang tumanggap ng zakat, bibigyan natin sila ng zakat para sila ay makabalik sa kanilang bansa kahit na mayaman sila doon sa kanilang bansa. Kung mangungutang siya, walang problema. Pero ganun pa man, kung hindi siya mangungutang, ay pwede naman siyang tumanggap ng zakat. At tungkol naman sa mga taong hindi tatanggap ng zakat, inshallah tatalakay natin yung mga tao na hindi tatanggap ng zakat at walang karapatan na tumanggap ng zakat. So ito po yung pangkalahatan na nabanggit natin kanina. 8 uri ng tao ang tatanggap ng zakat at inshallah naunawaan po na mabuti. So bilang karagdagan dito, kinakailangan ba itong 8 na ito na nabanggit natin kanina, kinakailangan ba hati-hatiin ko yung aking zakat? O pipili ako sa kanila? O kaya kahit sino dyan ay pwede kong bigyan? Lahat yung pwede. Pwede mong hati-hatiin. Pwede mong piliin doon kung saan yung gusto mong bigyan. At sabi nila, sino yung pinakamainam na bigyan? So, siyempre, sa pagbibigay ng zaka, ang pinakamainam na bibigyan ng zaka ay yung kamag-anak mo na mahirap. Lalo na pag may alitan kayo. Yun po ang pinakamainam na bibigyan ng zaka mula sa iyong mga kamag-anak na mahirap na lalo na balik Islam, mga kamag-anak mong balik Islam o kaya gusto nilang maunawaan yung Islam, so pwede mo sila bigyan ng zaka. Pwede bang ipadala yung zaka sa ibang bansa, sa ibang lugar? Halimbawa, sa lugar ko ay wala akong mabibigyan ng zaka. So kung alam mo na yung lugar mo ay wala naman doon nangangailangan, so ipadala mo sa ibang lugar yung zaka mo. Bakit mo pa doon ibibigay kung wala naman pa na nangangailangan doon? Hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum.